tayong lahat ay tumayo para sa pambansang awit ng Pilipinas. Kayang magiliw, ewas ng silanganan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang pinirang, tuyak ka ng magiting, sa mandulupin, di ka pasisingil, sa nagatang tugon sa simoy at sa langit mong pagaw, ay hinatang tulang awit sa pagkayang minamahal. Ang isang ng matawad mo'y tagumpay na nagtitindig, ang bituin at araw niya kailan pa may di magtitindig. Lupa ng araw ng walang pansinta, buhay langit sa piling mo. Ang ligaya ng pagkay mga api, ang mamatay ng dahil sa'yo. Bago ang kalayaang tinatamasa natin ngayon, may mga Pilipinong nangarap, lumaban, at nagsakripisyo para sa kinabukasan ng ating bayan. Mula sa panahon ng pananakop, dumaan ang ating bayan sa maraming laban, maraming luha, maraming sakripisyo hanggang dumating ang araw na buong tapang nating naipahayag, malaya ang Pilipinas. At hanggang ngayon, patuloy ang kwento ng ating bayan. Patuloy ang kwento ng bawat Pilipino. Isang bansang mayaman sa kultura. Mayaman sa kagandahan. Mayaman sa mga pangarap. At higit sa lahat, mayaman sa mga taong matatag. Mga taong marunong ngumiti. Mga taong marunong bumangon. Mga taong patuloy na nagsusumikap para sa Pilipinas kung mahal.
Tuloy tayo mamalakos sa Panginoon. Sabay-sabay tayo umawi. Tayo'y pinalaya mula sa kapos ng kaawa. Tayo'y pinalaya, biyaya ng pagpapatawa ay ginawan. May bagong buhay sa piso ng ating panlilikha. Kaya minsan bawitin natin, tayo'y pinalaya mula sa kapos ng kaawa. Tayo'y pinalaya, biyaya ng pagpapatawa ay ginawan. May bagong buhay sa bisig ng ating panlilikha. Kaya tayo ay malaya na. Hallelujah! Tayo'y malaya na! Hallelujah! Patuloy po tayong umawit at i-welcome natin isang bagong umaga at bagong pag-asa! Patuloy po natin ipalakpak ang ating mga kamay. Umagang sariwa, hamog sa dahong nagduduyan, kaparang ang natago sa alapaap. Singaw sa lupa sa likod ng liwanag, malamig na hangin lumahaplos sa batas ng punong sumasaya. Paraiso sa bagong umaga, paraiso ng bagong pag-asa. Ngiti at kagalakan sa pusong umaasa. Diyos ang may likha, Diyos ang may akda, kapanatagan, kagandahan na ngayon. Bagong umaga, hindi sa inyong mga labi nagsasabing lahat ay mabuti. Puso nananabik sa iyong biyaya. Ngunit sa ating mga mata, titingin sa agos ng oras at panahon dumadaan. Paraiso sa bagong umaga, paraiso ng bagong pag-asa. Ngiti at kagalakan sa pusong umaasa. Diyos ang may likha, Diyos ang may akda, kapanatagan, kagandahan na ngayon. Bagong umaga, paraiso sa bagong umaga, paraiso ng bagong pag-asa. Ngiti at kagalakan sa pusong umaasa. Diyos ang may likha, Diyos ang may akda, kapanatagan, kagandahan na ngayon. Bagong umaga, at sa dating hapon, hudyat ng kapahingahan. Hinintuan langit aming mamasdan. Kami lumalapit sa'yo sa dakila mong pangalan. Pasasalamat at handog aming ihahaya. Paraiso sa bagong umaga, paraiso ng bagong pag-asa. Ngiti at kagalakan sa pusong umaasa. Diyos ang may likha, Diyos ang may akda, kapanatagan, kagandahan na ngayon. Bagong umaga, nakikita mo ba, nararamdaman
sa aking tabi, tama ang pagkilos mo. Sa bawat sandali, tinanggap maging karumihan kong angkin o kay sukulang pag-ibig. Sa bawat dalangin ko, ikaw ay may tungkol, hinayaan lumapit sa'yo, hindi man karapat-dapat, ngunit sa iyong biyaya, kabutihan mo ay mararanasan. O Diyos, kang mabuti at tapat, kang ang lagi sa lahat ng iyong pangako, di nagbabago. Ikaw ang Diyos noon at ngayon, maging sa habang panahon. Nandito ka sa aking tabi, damang pagkilos mo. Sa bawat sandali, tinanggap maging karumihan kong angkin o kay sukulang pag-ibig. Sa bawat dalangin ko, ikaw ay may tugon, hinayaan lumapit sa'yo, hindi man karapat-dapat,
Diyos kang mabuti at tapat kang ang lagi sa lahat ng iyong pangako di nagbabago. Ikaw ang Diyos noon at ngayon. Ikaw ang Diyos noon at ngayon. Ikaw ang Diyos noon at ngayon, maging sa habang panahon. Sa habang panahon. Oh Diyos, dakila ka. Itataas ang ngalan mo, Diyos. Oh, purihin ka. Oh, ang ngalan mo, Jesus. Oh, Diyos. Oh, itataas ang ngalan mo. Pupurihin ka, tatakilain ka, oh Jesus, oh Diyos, ikaw ay pupurihin, awitan ang ngalan mo. Tapat ka, Diyos, sa lahat ng panahon di nagbabago. Ano man ang sitwasyon, biyaya na iyong laan. Maging mundo'y di kayang tumbasan, yan ang pag-ibig mo walang hanggan. Tapat kang Diyos, sa lahat ng panahon di nagbabago. Ano man ang sitwasyon, biyaya na iyong laan. Maging mundo'y di kayang tumbasan, yan ang pag-ibig mo walang hanggan. Walang hangganan ang katapatan mo, handog ay pag-asa sa panahong nahihirapan ang lahat na nagtitiwala at sa'yo'y umaasa. Walang hangganan ang kabutihan mo at kahabagan nararanasan sa piling mo. Lubos ang kapayapaan, kapahingahan, sa'yo lang natagpuan. Oh, Jesus, tapat kang Diyos, sa lahat ng panahon di nagbabago. Ano man ang sitwasyon, biyaya na iyong laan. Maging mundo'y di kayang tumbasan, yan ang pag-ibig mong walang hanggan. Walang hangganan ang katapatan mo, handog ay pag-asa sa panahong nahihirapan ang lahat na nagtitiwala at sa'yo'y umaasa. Walang hangganan ang kabutihan mo at kahabagan nararanasan sa
piling mo. Lubos ang kapayapaan, kapahingahan, sa'yo lang natagpuan. Oh Diyos, oh Jesus, oh Diyos. Walang hangganan ang katapatan mo, handog ay pag-asa sa panahong nahihirapan ang lahat na nagtitiwala at sa'yo'y umaasa. Walang hangganan ang kabutihan mo at kahabagan nararanasan sa piling mo. Lubos ang kapayapaan, kapahingahan, sa'yo lang natagpuan. Yes, Lord. Yes, God. Ikaw ang aming Panginoon, noon, ngayon, at magpakailanman. Diyos, Ikaw ay tapat. Ang iyong pag-ibig ay walang hangganan. Walang hangganan ang iyong kabutihan. And right now in this place, you show your presence. We feel you in this place. We feel your power, oh God. Lord Jesus, ang iyong pag-ibig ay walang hangganan, Panginoon. At sa piling mo, merong kapayapaan. Yes, oh God. Yes, oh Lord. Palakpakan natin ating Panginoon. Hallelujah. 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 Before po tayo umupo, sabihan niyo po inyong katabi, ikaw ay malaya. Ikaw ay malaya. Ikaw ay malaya. Tayong lahat ay malaya. Magandang araw po sa inyong lahat. Mabuhay ang Pilipinas. Mabuhay ang ating kalayaan. Welcome to our Independence Day celebration. Welcome sa ating bahay-sambahan here in Victory Family Center Filipino Service here in VFC Bukit Mera. We are your family away from home. Today we honor not just a date in history, but a story of courage, unity at matinding pag-asa. Kaya tama ang team natin sa taong ito, Hope and Freedom, pag-asa sa kalayaan. Kabayan, ang kalayaan na meron tayo ngayon ay bunga ng dugo, pawis at panalangin ng mga nauna sa atin. Pero higit pa doon, it reminds us that God is the ultimate source of freedom. Freedom sa takot, sa kasalanan, from hopelessness and from anything that hold us back. Today, let's celebrate with joy, with gratitude, and with renewed hope that God is still writing a beautiful story for the Filipino people. Nasaan man tayo naroon sa mundo. May I know kung sino po ang first-time guest sa araw na ito? Please raise your hands. We would love to acknowledge your presence. Lahat po ba naka-receive na ng mga regalo? I know that God is doing something great and you did the best decision of your life for joining us today. So get ready to worship, to celebrate, and to declare that our freedom has purpose and our hope has a name. His name is Jesus. We have prepared a powerful testimony to inspire and to give you hope. So just sit back, relax, and let's watch this. Minsan, pagod ka na. Pero tuloy
patuloy ka pa rin. Minsan, sa dami ng nangyayari sa buhay, natuto tayong umiti. Natuto tayong magsabing, okay lang ako. Kahit sa totoo lang, pagod na tayo. Sa panahon ngayon, maraming Pilipino ang nagigising araw-araw na may iniisip. Paano pagkakasya ng budget? Paano harapin ang pagtaas ng gastusin? Paano magiging sapat ang kinikita? Paano magiging mas maayos ang bukas? Sa dami ng nangyayari, minsan parang mas mabigat ang dala natin kaysa dati. Kaya marami ang piniling lumayo, iniwan ang tahanan, iniwan ang pamilya para maibigay ang mas magandang kinabukasan. Ngunit sa bawat pangarap, may kapalit ding sakripisyo. Mga kaarawan na hindi nadaluhan, mga yakap na sa screen na lang nararamdaman, mga gabing tahimik, at mga luha na walang nakakakita. At sa mga tahimik na sandali, kapag wala ng ibang nakakarinig, may mga tanong tayong kinikimkim. Kaya ko pa ba? Hanggang kailan? Magiging okay pa ba ang lahat? May pag-asa pa ba? Pero paano kung hindi mo kailangang dalhin lahat mag-isa? Paano kung may mga taong handang makinig? May taong handang umalalay? At may pag-asang higit sa sitwasyon? Dahil ang tunay na pag-asa, hindi ibig sabihin mawawala lahat ng problema. Hindi ibig sabihin magiging madali agad ang buhay. Pero ang tunay na pag-asa, nagbibigay ng lakas, kapayapaan, at dahilan para magpatuloy. At baka ang pag-asang hinahanap mo ay mas malapit kaysa sa iniisip mo. At ngayong araw, maririnig natin ang mga kwento. Mga kwento ng pagbabago, mga kwento ng pagbangon, mga kwento ng pag-asa. Ako po si Catherine Joy M. Fernando. Pumunta po ako sa Singapore year 2018 and nag-try po ako na maghanap ng trabaho para makatulong sa aking pamilya. Nakahanap po ako ng trabaho and yung naging trabaho ko po ay project coordinator sa isang M&E maintenance company. Nag-stay po ako doon for almost 2 years. And then inabutan po ako ng COVID that time. And grabe po talaga yung naging pagsubok to the point na gusto mo na lang na umuwi ng Pilipinas. Dahil hirap ka na pagod ka sa trabaho and super stress. But then, 2020, nakalipat po ako ng work. Meron po akong mga kaibigan and katrabaho ko din po na naging kasama doon na si Brother Alvin and si Brother Jerome. And sila rin po yung patuloy na nag-i-invite sa akin that time na pumunta sa church. 2021, January, nagpunta na po ako sa Victory Family Center Church. Nung first time ko po, very welcoming yung mga tao. And super na-feel ko po yung family vibes. Hanggang sa nakakilala na rin po ako sa Panginoon and tumanggap noong February 2021. Everything seems okay naman po sa pagstay ko po dito sa company. Meron din akong extended family through sa church and nandun din po yung good relationship ko po sa Panginoon. But then, nagkaroon ng struggle yung company namin na kinakailangan ko po na maghanap ng bagong trabaho. Nung una, ang hirap kasi nandun ka sa comfort zone mo. Kumbaga,
na used to it ka na dun sa trabaho, kabisado mo na yung work, and madali na sa'yo yung mga ginagawa. But kailangan mong makalipat ng work para din masuportahan mo yung pamilya mo. I take action that time na makapaghanap talaga ng trabaho. Kahit pagod ka na, but then kailangan mong i-push yung sarili mo kasi maraming mga tao na nangangailangan sa'yo, especially yung family ko na sinusuportahan. Nakalipat po ako ng bagong trabaho. At first, naging okay naman sa work. But then, after ilang months, nandun yung hindi naging okay yung working environment. Grabe yung workloads and super late talaga po ako nakakauwi. Nawalan ako ng time, sarili ko, and especially, nabawasan din yung time ko sa Panginoon. Even sa mga connect groups, nalilate po ako ng dating. February 2025, hindi po ako na-confirm. Pagka-uwi ko po ng bahay, nung gabi na yon, I cried and even questioned him. Sabi ko, binigay ko naman yung best ko sa work. Ginawa ko naman lahat. Nag-invest ako ng time, ng effort. But then, hindi pa rin naging enough para ma-confirm sa work. I feel hopeless that time kasi hindi ko na alam kung ano yung gagawin ko po. I remember first week of March, we have a prayer meeting po. And then Kuya John asked me to lead po. Hindi po ako nagdalawang isip na mag-yes that time kahit super hirap ng sitwasyon. Pinanghawakan ko din po talaga yung naging revelation sa akin ng Panginoon na siya yung mag-o-open ng pintuan sa akin and siya lang din yung makakapagsara ng mga pintuan na inopen niya sa akin. After nun, second week, grabe yung emotions na nararamdaman ko that time. Siguro naghahalo-halo na po yung nasa isipan ko. I wake up early para mag-send ng mga applications. I even make calls sa mga companies na nasendan ko po ng application ko. But then, wala pa rin pong nag-feedback sa akin. And then one night, napaiyak na lang ako. Nandun yung nagda-doubt ka na kung ano yung mangyayari. Nung matutulog na po ako, I pray sa Panginoon. I even cried to Him. Sinabi ko lahat ng mga nararamdaman ko po sa Kanya. Pagising ko po nung umaga, I fully surrendered sa Panginoon. Nandun ko naramdaman yung panatag yung puso ko. At nung nagpe-pray po ako noon, nag-reveal sa akin yung Panginoon. Jeremiah 33:3 na call unto me and papakinggan niya ako and ipapakita niya sa akin yung mga things na hindi ko nakikita. After few hours, grabe yung naging move ng Panginoon. Nagkaroon ng mga interviews and hindi lang po isa. Nagkaroon ako ng 4 na interviews after I prayed and after ko i-surrender lahat sa Panginoon. Among those 4 interviews, meron pong 2 company yung nag-confirm po sa akin for hire. I praise God for using that situation, mga challenges sa life ko para mas makita ko po yung bigger plan niya for me. Not only for opening a work opportunity, but yung magamit po ako sa ministry dito po sa North Region. Na sa kabila ng mga challenges at pagsubok na aking naranasan, patuloy niya akong tinuruan na huwag mawala ng pag-asa at patuloy na magtiwala sa Kanya, patuloy na mag-surrender, and panghawakan yung pagmamahal niya para sa akin. Minsan, sa dami ng ingay sa paligid, may mga tanong tayong iniiwasang sagutin. Minsan, mukha tayong okay. Mukha tayong masaya. Mukha tayong matatag. Pero sa loob, may mga bagay tayong dala. Mga bagay na tayo lang ang nakakaalam. Ano ba talaga ang hinahanap mo? Kalayaan? Kalayaan mula sa pagod?
kalayaan mula sa takot, kalayaan mula sa sakit, kapayapaan, kapayapaan sa isip, kapayapaan sa puso, kapayapaan sa buhay, bagong simula, isa pang pagkakataon, isa pang pag-asa. Pag-asa? Paano kung hindi aksidente na nandito ka ngayon? Paano kung may dahilan kung bakit naririnig mo ito? At paano kung ang hinahanap mo ay matagal ka nang hinahanap? Magandang araw po. Ako po si Christine Cabico. 7 na taon na dito sa Singapore. Some time ago, after 2022, yung nalaman ko nga po na may cancer ako. Nagpunta ako sa doctor agad-agad. So, tinest niya ako. Tapos, ayan, after a week. Though I'm preparing myself for the worst. Cervical cancer it is. So, sabi niya, we can cure that, sabi niya sa akin. Ngayon pa lang, gawin na natin. Kasi kung hindi, malalaglag talaga siya ng cervical cancer. Alam niyo yun, nung nalaman ko na mayroon akong possible na cancer, hindi ako nagtanong eh. Hindi ko tinanong si Lord ng, why me? Thank you, Lord, sabi ko. Kasi maaga mong pinakita sa akin yung sign at naging aware ako at nagawa ng paraan para mapatay or makill yung cell, cancer cell na trying to penetrate my body. And then yun, sabi ko, ikaw to Lord, hindi na ako to kasi hello, iisa lang ako. Wala akong hindi ako ganoon ka-powerful para ma-overcome yun na nakakapag-provide ako, treatment ako ng sabay-sabay. Lahat yan, sabay-sabay, wala akong hiningan ng tulong. So, lahat ng yon tulong ko sa family ko, yung treatment ko, and I believe talaga si Jesus yun, si God yun, siya talaga yun. So yun po, napagtagumpayan ko yun, na-finish ko siya yung treatment for cancer ng within a year. So, hindi ako sumailalim ng minor surgery. So, hindi nangyari yun, kinakatakutan ko, at hindi din ako napunta sa stage na kailangan ko mag-chemo. So, which is good. Thank you, Lord. Yun nga lang, last year, September, hindi ko talaga alam bakit, paano. Sunday lang, gusto ko lang magpa-check ng blood ko para lang meron akong base. Hanggang sa, ayun siya, hindi siya bumalik yung result ng hindi ayon sa gusto ko. So, kailangan ng urgent care ulit. Nag-Hello Hospital ulit ako. Sa emergency room ulit ako. Mag-isa ulit. So, yung iyak ko noon, hindi ko alam. Yung iyak na malungkot ka, mag-isa ka, andun na yun eh. Pero yung iyak ng sakit. Tapos, ang bigat. Kasi hindi siya madali. Hindi rin siya nakakaayang pakiramdam. So, sabi ko, Lord, hindi ko na to kaya. Ano ba to? Yes, napagod po ako. Burnout ako. Hanggang sa I tried to end things. Pagod na ako. Pagod yung katawan ko. Pagod yung utak ko. Pagod yung puso ko. Lahat pagod. So, burnout ako. Wala din akong outlet. Then again, I think my light suddenly went off. Na gusto kong tapusin na lang. Lord, isa lang. Isang sign lang. Pupunta ako pag tinanggap mo ko, dire-diretso na to. So, yun. Nag-message sa Ate Tonet. Sabi, church ka? Attend ka ng service. Sakto sa Ate Tonet nag-message. Okay, ito na yun. Ito na yung sign. Hope is still there. Sa lahat naman na i-experience natin yung lalo't mag-isa tayo dito. So, I'm so happy. I'm so glad na merong BFC
na nasi-share natin yung burdens, yung heavy heart, yung worries natin, yung fear natin. And then, somehow, in some way, people will always touch your heart. Merong tao magta-touch ng puso mo at mag-i-inspire sa'yo na, you have to go on, you have to go through with this kasi the rainbow is there waiting for you, you know. Paradise is waiting for you. You just have to keep your faith, grow and make it strong. And alam mo yun, na hindi ka bawasan ng ang pagiging mahina kung faith ang pag-uusapan. Because yung faith, yung magpupush sa'yo to keep going, to keep believing na miracle is there, God is there, and He will always be with you. Sa pagdating ng unos ng hangin at ulan, tanging pangalan mo, Ama, ang tinatawagan. Ikaw aming tanglaw sa gitna ng karimlan. Pag-ibig mo sa tuwina aming sanggalang. Nahawi ang dilim sa liwanag mong dala. Ikaw aming Diyos, ang tanging pag-asa. Sa iyong magagawa ay magtitiwala, maglilingkod sa'yo habang may hininga. Sa bawat luha, dala mo ay ngiti. Bawat paghihirap, bawat dalamhati, pangalan mo'y lagi sinasambit lagi. Ikaw ang tanggulan, ikaw lang palagi. Nahawi ang dilim sa liwanag mong dala. Ikaw aming Diyos, ang tanging pag-asa. Sa iyong magagawa ay magtitiwala, maglilingkod sa iyo habang may hininga. Kahit ba ang mundo ay magunaw, mananatili pa rin ikaw. Pangako mo'y siyang inaasahan, mananatiling pag-ibig ay ikaw. Nahawi ang dilim sa liwanag mong dala. Ikaw aming Diyos, ang tanging pag-asa. Sa iyong magagawa ay magtitiwala, maglilingkod sa iyo habang may hininga. Sa hirap at ginhawa, ikaw pa rin Ama. Sa lungkot at dusa, ikaw ang tiwala. Sa buhay na laan, wala nang iba, lagi
Isang pampalakpak sa ating Panginoon. Binabati ko po kayo ng maligayang ika-128 araw, taon ng ating kalayaan. Pakibati yung katabi ninyo, no? Happy Independence Day, Philippine Independence Day. Kaya sa ating mga bisita, ako po si Rolando Soberano Jr. Ako po yung pastor dito sa Victory Family Center, Filipino Service. And we welcome you here. And today we celebrate our Philippine Independence Day. Diba? Inaalala natin yung ating kalayaan, yung mga sakripisyo ng ating mga bayani, ganun din yung mga bagong simula na nagagawin natin kasi pinalaya na tayo bilang isang bansa. Tayo ay taas noo, di ba? Taas noo bilang mga Pilipino, kahit kanino, pagmalaki natin na tayo ay malaya. Tama po ba? So, our theme for today is Hope in Freedom. Marahil sineselebrate natin yung ating kalayaan ng ating bansa, pero meron tayong mga longing for deeper freedom. Kalayaan, we are free, but sometimes, lalo na dito tayo sa Singapore, di ba? Meron tayong mga takot. So, hindi tayo malaya sa takot. Naka-experience tayo ng takot. Kailangan din natin ng freedom from burdens. Marami tayong mga burden. Meron tayong mga daladala. We are a bigger responsibility. Lalo na sa mga OFW, may responsibilidad tayo na i-take care yung family natin back home. Also, freedom from addiction. Dito, madali tayong ma-addicted sa isang bagay. It's either our hobby, video games, or sugal, di ba? Toto 4D. Di ba? Na-addict tayo. Or freedom from shame. And freedom from cycles that never seem to end. So, paulit-ulit na lang palagi. Every time nagkakasala tayo, tapos sisisi tayo, sa sunod ulitin natin, di ba? Naging cycle na ito. So, kailangan natin makawala. Totoo nga na malaya tayo. We are free as a country, we are free as Filipino citizens, di ba? We are free, pero deep inside, maraming gumagapos sa atin. There are many chains, no, na gumagapos sa atin. So, dito sa Singapore, we are far from home, and we are carrying heavy burdens and chains sa ating buhay. And the good news, meron tayong good news. Sabi mo sa katabi mo, merong good news. Meron tayong magandang balita that there is freedom greater than our national independence. It is the freedom that comes through Jesus Christ. Amen po ba? Ito yung greater freedom na kailangan nating matanggap. Hindi lang tayo malaya bilang bansa, but we need freedom that comes through Jesus Christ. Yeah? Pero, what is the reality? Mag-reality check muna tayo, no? There is greater freedom, and ang freedom na ito is nangangailangan, nagbibigay o nagdadala sa atin ng hope. This freedom brings hope. But we need to check our reality. Kasi marami sa atin, hindi talaga tunay na malaya. Marami sa atin, baon sa utang. Marami sa atin, maraming binabayaran, di ba? Marami sa atin, ginagapos tayo ng mga kasalanan. Ginagapos tayo ng ating mga kagagawan din minsan, di ba? Or minsan, may tinatakbuhan tayo. Meron iba sa atin dito, pumunta sa Singapore, tinatakbuhan may tinatakbuhan sa Pilipinas. Ayaw nang umuwi. So marami tayong mga bagay na gumagapos sa atin. Okay? So we need to check our reality. In Luke 4:18, sabi ni Jesus, He has sent me to proclaim that captives will be released and that the oppressed will be set free. Okay? Bakit sinabi ni Jesus to? Kasi many people are living in bondage.
hindi natin alam kasi sanay na tayo. Or hindi natin napapansin kasi nandun na tayo sa sitwasyon na yon. Parang okay na. Parang okay ka na. Parang comfortable ka na sa mga bandages na yon. No? Naglalakad tayo. Minsan, nakikita na ba kayo ng taong may chains na may metal ball, no? So, una, mabigat. Pero pag tumatagal, parang wala na, parang gumagaan na. No? Parang ganun din sa mga nag-gym dito, no? Bumubuhat ka ng una mabigat. Pero pag tuloy-tuloy, parang magaan na. So, kailangan mo nang dagdagan. So, parang ganun yung kasalanan. Parang ganun yung mga bandages natin. Na una, mabigat siya, nahihiya ka pa, natatakot ka, nagtatago ka. Pero, abang tumatagal, nagiging kapalmoks ka na. Di ba? Manhid ka na, no? Parang wala na, okay na magkasala sa'yo, parang normal na sa'yo. Okay? So that is the bandage sa atin. Okay? So check natin yung reality natin, no? Na merong mga hidden chains sa buhay natin. Parang kung titingnan, we may look like free from outside, but chained from the inside. So, ito yung mga bagay na minsan nag-change sa atin. Ito yung stress. Sino ba dito hindi nasi-stress sa trabaho? Sana all, no? Palit tayo trabaho. No? So, yung stress, minsan, itong nagbabandage sa atin. Itong nag-hold back sa atin. Ganon din yung fear, yung mga fear natin, yung mga takot natin. Takot tayong mag-take ng risk. Takot tayong mag-commit. Takot tayo na, na mag-reply sa kumusta na Mars? Takot tayo mag-reply, baka iba na yung kasunod, no? Kasi anong kasunod doon? Pautang. So marami tayong takot, di ba? So we have many fears that chain us. Also, yung mga past wounds natin, no? Mga sugat ng nakaraan. Na ayaw mo nang magmahal kasi nasaktan ka na, no? Ayaw mo nang masaktan ulit, no? Pero yung iba naman kapalmoks. Or manid na, di ba? Okay lang masaktan. No? Basta wag lang mawalan. Okay? So, yung iba ibigay nyo naman. Okay? So, ito yung mga hurts na nag-change sa atin. Hindi tayo makawala. Minsan itong mga past natin na pag naalala natin, natutrauma tayo ulit, or may maalala tayo, kaya natatakot tayo, kaya hindi tayo maka-move on, kaya hindi tayo maka-progress kasi ito yung mga umugot sa atin pabalik. No? So another chain is the sins, of course, yung mga kasalanan. Okay? Ito yung nagtatrap sa atin. So marahil lahat naman tayo may mga trabaho dito. We are working here, some of you maybe doing business, may mga income, or some of you nandito naghahanap ng trabaho, may mga opportunities. No? But we feel imprisoned within. No? Na-imprison tayo ng mga bagay na ito. Okay? And of course, there is also sin that traps us. The trap of sin and shame. Okay? So sins are not just something we do, it becomes something that binds us. Ang sin, hindi lang ito yung bagay na ginagawa natin, but it binds us. No? Ginagapos tayo ng kasalanan. Hindi madaling gumawa ng kasalanan. Madali pala sa iba. Kasi pag nagkasala ka, it will bind you. It will bind you. Okay? It's something that binds us. So, one wrong choice becomes a habit. Di ba? Pag nagkamali ka lang minsan, nagiging habit mo na. Pwede palang magkasala. Pwede palang magsinungaling kay boss. No? Pwede pala akong umuwi ng gabi pag wala si boss. No? Pwede pala akong gawa ng kasalanan pag walang nakatingin. So, nagiging habit. Nagiging habit mo na. Kasi, wala nang huli sa'yo eh. Hindi ka nahuli, di ba? So, tuloy lang yung kasalanan. So, one wrong choice becomes a habit. Then, a habit becomes a cycle. Paulit-ulit, no? Then, a cycle becomes your stronghold. Pag naging stronghold mo na, mahirap ka na makawala. Kasi naging stronghold na. No? Kumbaga, pag patuloy mong ginagawa, hindi ka na makaalis.
Gusto mo mang umalis, hindi na kaya, di ba? Hindi na kaya ng sarili mo kasi nga natatrap ka na sa cycle na 'yon. And then meron din tayong shame, no? Yung shame. Siyempre dito sa trabaho, di ba? Palagi na sinasabi, I'm not good enough, di ba? So, pag pinagalitan ka ng amo mo, pag pinagalitan ka, I'm not good enough, no? Lalo na pag sila dito nagsalita, di ba? Parang down ka, no? Tapos mawawala ka na ng confidence, tapos masasabi ng sarili mo, I'm not good enough. So nagkaroon ka ng shame. It binds you. Okay? And dahil sa mga kasalanan mo, minsan, naiiyak ka na, then masabi mo rin na, God won't accept me. Hindi na ako tatanggapin ni Lord. Hindi na ako makapasok sa simbahan. Ano na yung sungay ko? Dahil sa shame natin, di ba? Hindi na ako kasya dyan sa pinto. Maba na yung sungay ko. Nagkakaroon tayo ng ganyang mindset dahil sa shame. Di ba? We are ashamed because of our sins. And I must fix myself first. Saka na ako magsisimba pag okay na ako. Kailangan ko munang i-fix yung sarili ko. Kailangan ko munang hanapin yung sarili ko. Saan ka ba nagpunta? Diba? So, kailangan ko munang i-fix yung sarili ko. Kailangan ko munang i-fix yung problema ko. Kailangan ko munang ayusin. No? Gagaroon tayo ng ganyang mindset kasi dahil sa shame. Ayoko munang magpakita. Ayoko munang mag-disconnect muna ako. Deactivate muna yung Facebook ko. Pansin nyo ba yun? Deactivate ng Facebook? No? Because they want to fix themselves first. Because of shame. Okay? So, but the truth is, shame doesn't lead you to freedom. It keeps you in chains. Akala mo pag nag-setback ka, akala mo pag nag-switch off ka, okay ka na. No? But the truth is, you are binded by it. You are being in chain. And ito yung tendency natin bilang mga tao, no? Self-effort. Kailangan mong kumayod para makawala ka doon sa cycle ng utang. Kung wala kang extra income, kulang yung sahod mo. Pagdating ng katapusan, or wala pang katapusan, ubos na yung sahod mo. Di ba? Kasi inisip mo lang, kinakalculate mo pa lang, ubos na. May balance pa, di ba? So, kakayod ka ng kakayod. Utang ka dito, pambayad mo sa dito, utang ka dito, pambayad mo dito. Nagiging cycle, di ba? So, yun yung self-effort. Kailangan muna natin i-fix sarili natin by what? By our own self. Ayaw natin magpa-counsel, ayaw natin magpa-pray. Kailangan natin, gusto natin, sarili na natin. Kasi, we are doing self-effort. But self-effort is not enough. Di ba? So, we try harder, di ba? Sinasabi na sa sarili, I will try harder. Pag ginalingan ko to, baka pagtagumpayan ko to. Pag ginalingan ko to, baka nagbigay pa ako ng more effort, baka makaahon pa ako sa hirap. Di ba? Or I will change tomorrow. Bukas na ako magbago. Huwag muna ngayon. Yeah? Bukas na. Kakabukas mo ng bukas, isang taon na ganun ka pa rin. Ganun ka pa rin. Every New Year na lang, may New Year's resolution ka. Magsasampung taon na ganun ka pa rin. Diba? So, sabi ng sarili, I will change tomorrow. Bakit hindi mo na gayon gawin? Kasi hindi mo magawa, kasi nagsiself-effort ka. I will stop this on my own, di ba? Kaya ko to. Lagi naman tayo ganyan, di ba? Tayo dito. Tinitiis natin lahat. Kaya ko to. Ayoko tayong i-involve, kaya ko to. So, nagiging self-effort tayo. Pero, tandaan natin na human effort alone cannot break spiritual chains. Hindi niya may-break yung mga chains na yan. Kasi, kung kaya natin yung gawin, dapat nagawa natin matagal na. Hindi natin kailangang papabukas pa. Kung kaya nila natin, di ba? Hindi mo na kailangan mag-try hard kung kaya mo na rin lang.
But because we are human, self-effort is not enough. That's why there is the cross. The cross is God's open door to freedom. Gusto mo makalaya sa utang? Gusto mo makalaya sa kasalanan? Gusto mo makalaya sa shame? Gusto mo makalaya sa mga disappointments? Gusto mo makalaya sa mga struggles mo? There is the cross. It is a door, open door to freedom. So this is where the message of Jesus is very powerful. Kasi hindi natin kayang iligtas yung sarili natin, kaya kailangan natin ng tagapagligtas. That's why Jesus came down. Jesus didn't just came to teach, He came down to set people free. Yes, we are amazed by the teaching of Jesus in the Bible, di ba? Ang dami niyang tinuro sa Bible, pero hindi yun yung purpose kung bakit siya bumaba, para ituro lang sa atin yung kingdom of heaven. Bumaba siya para iligtas tayo. Tubusin tayo sa kasalanan. Yan kung bakit siya bumaba, di ba? That is the cross, the significance of the cross. At the cross, He took our sin, He carried our shame, He broke the power of bondage. Di ba? Dito ginawa niya sa cross lahat yan para makalaya tayo. And at the cross, it is not a symbol of defeat. Di ba? Pag nakita kayo ng taong tumako sa cross, parang defeated, di ba? It is not a symbol of defeat, but it is a door of freedom. Pag nakita natin yung cross, means meron tayong pag-asa na makalaya. Kung ano man yung mga struggles natin, meron tayong cross na pwede nating gamitin or puntahan for us to be free. Because freedom is already provided. Binigay na sa atin yung kalayaan. Nung bumaba si Jesus, namatay sa cross, pinalaya na tayo. It is already done. Jesus has already done the work. You don't have to earn your freedom. Hindi mo na kailangan kumayod para maging malaya. Hindi mo na kailangan mag-effort para maging malaya. Hindi mo na kailangan deserve mo para maging malaya. Kailangan ma-deserve ko muna maging malaya. Or hindi mo na kailangan na maging linisin na yung sarili mo para maging malaya. Dahil ginawa na yan ni Jesus. Jesus has already died so that you can have freedom. Jesus has already died. Tinubos ka na niya kahit hindi mo deserve. Tinubos ka na niya kahit na madumi ka pa, kahit makasalanan ka pa. Because He died for us while we were still sinners. Hindi niya kailangan maging malinis ka. Hindi mo kailangan din mag-effort para maging malinis, para mapalaya. The freedom is already provided. Freedom is a gift. Diba? For God so loved the world that He gave, binigay, regalo, as a gift, diba? Binigay niya sa atin, His only Son. So that whoever believes in Him shall not perish and have eternal life. Magkaroon tayo ng freedom. Magkaroon tayo ng kalayaan. Kagaya ng ating mga ninuno, di ba? Mga bayani natin. Yung iba namatay, nagmartir, para makamtan natin yung kalayaan. Kaya tayo ngayon taas noo, kahit kanino, atapang atao. Di ba? Kasi merong namatay para sa atin. Bilang mga Pilipino, yun yung legacy nila para sa atin. And ganun din ang Panginoon Jesus. Namatay siya para tayo maging malaya. And it is for everyone. Sabihin mo, everyone. Freedom is for everyone. Ito ay para sa lahat, di ba? No matter ano yung past mo, ano yung mga nagawa mong kasalanan, ano yung mga struggles mo, freedom is for you. Ang kalayaan ay para sa ating lahat. Huwag mong sabihin na siya lang i-deserve maging malaya. Ako lang deserve maging malaya.
Lahat tayo deserve maging malaya. Kahit hindi natin deserve pinalaya tayo because it is for everyone. No matter what is your past. At ang sabi ni Jesus, come. Come. Freedom is available for you. Kahit na nandito ka sa Singapore, your workers, OFWs, di ba? Ano ibig sabihin ng OFW? Overseas, Filipino workers. So most of us here are OFWs. Yung mga PR, OFW din yan. Yung mga Filipino Singaporean, maybe not. Di ba? Maybe they have their own business. So, but most of us is OFWs. Okay? So, freedom is available for you. Or, your family is under pressure. No? Struggle yung family mo. Freedom is for you. Or, anyone who is feel trapped by the sins, by the cycle of sins and shame, freedom is for you. Ang kalayaan ay para sa lahat. Because in freedom there is hope. Hope comes through Jesus. Alam nyo, hope comes when you realize na yung situation mo is meron pang magandang mangyayari. When we say that hopeless, di ba? Pag sabi mo hopeless, parang, yung situation ko parang wala na. Hindi na ako makaalis sa utang. Hindi na ako makaalis sa kasalanan. Hindi na ako wala na yung relationship namin ng asawa ko. Lagi kami nag-aaway, wala na to, wala na pag-asa to. Yung anak ko, ayaw akong inunblock ako sa Facebook. Binlock ako sa Facebook. Hindi ko na makontak. Wala na pag-asa to. Yung sakit ko, maluba na to. Na ilang doktor na yung nilapitan ko. Wala na pag-asa to. We become hopeless. But when we see our situation that meron siyang something good. Meron siyang something good na yung story mo hindi pa tapos. Your story is not end. Yun yung mindset natin, when my situation is not yet the end, meron pang pag-asa. There is still hope. And that hope has a name. His name is Jesus. So meron pang pag-asa na pwede tayong maging malaya. Kasi yung dala ni Jesus, di ba? Hope comes through Jesus. Jesus opened the door and your life can change. And our last point, hold on to God's promise of freedom. Kasi yung freedom, available na sa atin. It is free. It's a gift. And the freedom is for everyone. Ang kailangan mo lang gawin is to hold on to that freedom. Hold on to the promise of freedom. Freedom doesn't always come instantly. No? Ang kalayaan minsan hindi dumadating instant. Pag gusto mo na malaya ngayon, hindi yan minsan dumadating ngayon. Di ba? But it is certain that God will set you free. It is certain. Di ba? Because we need to trust God's faithfulness because He is faithful. And God always keeps His word. Ang ating Panginoon is a promise keeper. Kung ano yung pinangako niya, tinutupad niya. Hindi kagaya natin, pag nangako tayo pupunta, hindi darating. Yeah? Or, nangakong pakasalan ka, pinasa ka. Diba? Hindi ganun ang ating Panginoon. He is a promise keeper. He always keeps His word. When you say that you are forgiven, you are forgiven. When you say that you are free, you are indeed free. And when you say that I am with you, He is with you. Sabihin mo sa katabi mo, God is with you. We just need to declare this promise. Kailangan na natin i-declare sa buhay natin. Speak life to yourself.
Sabihin mo, I am not a slave of fear. Di ba? Hindi na tayo slave. Pinalaya na tayo. Kaya nga yung mga bayani natin nakipag-away, di ba? Pinaglaban nila ang kalayaan para hindi tayo maging slave. Ang ating Panginoon namatay para hindi tayo maging slave ng kasalanan. You can also declare that I am not defined by my past. Yung past natin, hindi na dapat tayo minumulto ng nakaraan. Past is past. Sinasabi natin yan, pero deep within us, yung past natin, hinahunt pa rin tayo. Di ba? Pag nakita natin yung ex natin sa Facebook, galit na galit pa rin tayo. Di ba? Past is past. Hindi na dapat tayo dinidefine ang past natin. Because in Christ, there is a future. Your past doesn't determine your future, but Christ will give you a better future. And you can declare that I am a child of God. I am a child of God. Yung identity mo, nagbago na. When you are with Christ, nung tinanggap mo yung kalayaan na binigay ng Panginoon, nagkaroon ka ng pag-asa, you become a children of God. And paniwalaan natin yung timing ng Diyos. Huwag tayong atat-natat. No? Atat-natat tayo makuha yung mga dreams natin. Atat-natat tayo makuha yung dream wedding natin. Dream house. Dream car. No? Atat-natat tayo. Yung iba naman, lagpas ka na sa kalendaryo. Atat-natat ka na. Kahit sino na lang, Lord. Kahit sino na lang. Atat-natat na tayo. Huh? So, wag tayo padalos-dalos. We need to believe in God's timing. Because God's timing is always perfect. He will give you the perfect person. He will give you the perfect house. He will give you the perfect, lahat ng perfect. Huh? Because His timing is always perfect. You need to declare this, no? Hindi natin alam kung kailan mag-act ng Panginoon sa buhay natin. Hindi natin alam kung kailan niya ibibigay yung blessing niya para sa atin. But ito lang yung sigurado. Kailangan mo lang magtiwala. Kasi pag nagtiwala ka, God is already working. Even when you don't see it. Kahit hindi mo siya nakikita, ang Diyos ngayon gumagalaw. Kailangan mo lang magtiwala. You need to trust God. In our conclusion, true freedom brings hope. As we celebrate our Independence Day ngayong araw na ito, nung June 12, ngayon post na, no? But we still celebrate bilang mga Pilipino. Sincelebrate natin yung ating kalayaan. Tayo yung mga Pilipino, malaya. We remember, true freedom is not just external. Na malaya kang makalakad, malaya kang sabihin yung gusto mo, malaya kang i-post yung mga gusto mo sa Facebook, social media, malaya kang gawin yung gusto mo. Hindi ganun yung kalayaan. It is internal. It is internal. And that freedom is found in Jesus. He breaks chains. He restores lives. And He brings hope. And right now, I want you to close your eyes, bow down your heads. This is an invitation. God wants you to let go of your shame. Let go of your sins. Surrender your burdens. The most important thing is to believe in Jesus. You don't have to fix everything by yourself. You just need to come, enter the open door that God has already given. Come to the cross. Kaya ngayong araw na ito,
Gusto ng Panginoon na tayo maging malaya. Gusto niya tayong bigyan ng pag-asa. And it is available for us. It is a gift. It is for everyone here. Whatever your struggle, whatever your past. Kung ikaw ito, kapatid, if you want this hope, want this freedom, all you need to do is to believe and accept Jesus as your Lord, maging hari siya ng iyong buhay, at maging tagapagligtas. Magbibigay sa iyo ng kalayaan. Kung ikaw ito, kapatid, if this is your first time here, or kahit hindi ka man, or matagal ka na nandito, but you feel trapped by your sins, you feel trapped by your situation, there is a Savior. Tanggapin mo lang siya ngayong araw nito. Habang lahat na kayo po, nakapikit ang mga mata. Kung ikaw ito, kapatid, I want you to, itaas mo yung kamay mo so I can pray for you. Come, lift up your hands. Don't be shy. It's just between you and God. If you want to receive Him today as your Lord and Savior, lift up your hands. Meron pa ba dito? Wala nakatingin sa'yo. Just lift up your hands so I can pray. Yes. Thank you. Come on. Walang pressure. Just lift up your hands. You want to accept Jesus today as your Lord and Savior. Meron pa po ba? Yes, maraming salamat sa mga kamay na yan. Meron po ba? Huwag ka maiyak. Yes. Yes. You are free today. Yes. God will give you freedom today. Whatever your situation, whatever your struggle is, Jesus will give you freedom. Inihayaan ko lahat na tumayo. Sa mga nagtaas ng kamay at sa mga hindi nagtaas ng kamay, but you know deep inside your heart, you want to receive Jesus today. I open this altar. Come. We'll pray together. Lumapit kayo dito sa harap. I'd like to ask our worship team to sing this song. As the worship team sing this song, the altar is open. You are free to come. Freedom is here. Hallelujah, ako ay pinalaya mo. Hallelujah, sa kamatayan iniligtas mo. Nanikalay, pinutol mo. Ikaw ang kaligtasan ko. Jesus, ikaw ang pag-asa. Hallelujah, ako ay pinalaya mo. Hallelujah, sa kamatayan niligtas mo. Nanikalay, pinutol mo. Ikaw ang kaligtasan ko. Jesus, ikaw ang pag-asa. Hallelujah, ako ay pinalaya mo. Hallelujah, sa kamatayan niligtas mo. Tanikalay, pinutol mo. Ikaw ang kaligtasan ko. Jesus, ikaw ang pag-asa. Meron pa po ba? The invitation is still open. The door is still open. Jesus is still inviting you to come. Meron pa po dito, want to accept Jesus today, or you want to rededicate your life to Jesus. You've been away for so long. You've been living in shame. Jesus is still opening the door for you to come back. His arms is still wide open to receive you today. Meron pa po ba? Okay, kung wala na, for those who accept Jesus, pero wala ka ng lakas ng loob, nandito, to step out of your chair, no? Wherever you are, just lift up your hands so I know that I can pray for you also. Taas mo lang kamay mo kung hindi ka nakapit dito. But you know deep inside your heart, you receive Jesus. You want to receive Jesus today. Okay? So wherever you are, nandito ka sa harap ngayon, or dyan sa upuan,
Samahan niyo ako sa panalangin. Repeat after me and take this prayer as your own. Tayo manalangin. Panginoong Hesus, maraming salamat sa iyong pagmamahal. Ikaw ay namatay at nabuhay muli para iligtas ang tulad kong makasalanan. Patawarin mo ako, Panginoong Hesus, dahil ako'y nagkasala. Mula ngayon, kinikilala kita bilang anak ng Diyos. At ganun din, I acknowledge that you are my God and my Savior. Maraming salamat sa kalayaan na iyong ibibigay. Tinatanggap ko ang buhay na walang hanggan at manahan ang banal na Espiritu sa aking puso. Itong aking dalangin, pangalan ng Ama, ng Anak, ng banal na Espiritu. Amen. Amen. Lakpakan natin ang ating mga kapatid. Alam ninyo, nung sinamahan niyo ako sa panalangin, at habang binibigkas niyo bawat salita sa inyong, na lumalabas sa inyong bibig, nung pinaniwalaan mo ito, narinig ng Panginoon, ng ating Ama sa langit, ang inyong mga panalangin. At nagpupuri ang mga anghel sa kalangitan dahil sa napaka-importanteng desisyon na inyong ginawa ngayong araw na ito. Dahil kayo ngayon ay tunay ng malaya. Pinalaya na tayo ng Panginoon. At nandito kami para samahan kayo sa next step na inyong gagawin. And our team will guide you sa likod. They will explain yung susunod na hakbang na inyong gagawin sa inyong bagong pananampalataya. Maraming salamat. Lakpakan ulit natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. For everyone, let us lift up our hands and let us respond today for the freedom that God has given to us, for the hope that He has given to us. Let us respond. Let go of your shame. Surrender all your burdens. Believe in Jesus. And let's declare, because of Jesus, I have hope. Because of Jesus, I am free. And whom the Son set free, I am free indeed. Hallelujah. Let's worship God. Ikaw ang kaligtasan ko, Jesus, ikaw ang pag-asa. Hallelujah, ako ay pinalaya mo. Hallelujah, sa kamatayan niligtas mo, talikala pinutol mo. Ikaw ang kaligtasan ko, Jesus, ikaw ang pag-asa. Hallelujah, ako ay pinalaya mo. Hallelujah, sa kamatayan niligtas mo, talikala pinutol mo. Ikaw ang kaligtasan ko, Jesus, ikaw ang pag-asa. Jesus, ikaw ang pag-asa. Jesus, ikaw ang pag-asa. Minsan, hindi natin namamalayan na may bagong simula nang nagsisimula. Dahil sa gitna ng lahat ng pagsubok, may pag-asa. May mga taong handang umalalay,
may pamilyang handang tumanggap. At may Diyos na hindi ka iniwan. Ang tunay na kalayaan, hindi lamang pagkawala ng problema, kundi ang pagkakaroon ng pag-asa kahit sa gitna ng mga suliranin. Kalayaang magbangon, makahinga, magsimulang muli, at maniwalang may magandang bukas. Ngayong araw, hindi lang natin ipinagdiwang ang kalayaan ng ating bansa. Ipinagdiwang natin na may pag-asang hindi nawawala. May pag-asang nagbibigay lakas. May pag-asang nagpapalaya. At ang pag-asang iyon ay matatagpuan kay Jesus. Palakpak po natin ang ating mga kamay! Umagang sariwa, hamog sa tahong nagduduyan, kaparangang natago sa alapaa. Sinaw sa lupa sa likod ng liwanag, malamig na hangin humahaplos sa batas ng punong sumasaya. Paraiso sa bagong umaga, paraiso ng bagong pag-asa. Ngiti at kagalakan sa pusong umaasa. Diyos ang may likha, Diyos ang may akda, kapanatagan, kagandahan na ngayon. Bagong umaga, kikinig sa inyong mga labi, nagsasabi lahat ay mabuti. Pusong nananabik sa iyong biyaya. Tingin sa ating mga mata, tumitingin sa pag-agos ng oras at panahon dumadaan. Paraiso sa bagong umaga, paraiso ng bagong pag-asa. Ngiti at kagalakan sa pusong umaasa. Diyos ang may likha, Diyos ang may akda, kapanatagan, kagandahan na ngayon. Bagong umaga, paraiso sa bagong umaga, paraiso ng bagong pag-asa. Ngiti at kagalakan sa pusong umaasa. Diyos ang may likha, Diyos ang may akda, kapanatagan, kagandahan na ngayon. Bagong umaga. At sa dapit hapon, hudyat ng kapahingahan, tanging tuwang langit aming mamasdan. Lumalapit sa'yo sa dakila mong pangalan, pasasalamat at handog aming ihahayag. Paraiso sa bagong umaga, paraiso ng bagong pag-asa. Ngiti at kagalakan sa pusong umaasa. Diyos ang may likha, Diyos ang may akda, kapanatagan,
Mic test. Okay. Tunay nga na makakamit natin ang totoong kapayapaan galing kay Jesus. Palakpakan natin muli ang ating Panginoon. There is freedom greater than our national independence. It is the freedom that comes from Jesus. It is the freedom that gives us hope. Human effort alone can break spiritual chains. Cannot break spiritual chains. But Jesus is the one who can set us free. Agree po ba kayong lahat? Ikaw ba ay malaya? Natanggap mo ba ang kalayaan na galing kay Jesus? Amen. Freedom is a gift. Freedom is for everyone. And with Jesus, there is hope in freedom. So pwede na po tayong umupo. Today we celebrate how we receive freedom that comes from Jesus. We have seen how much He is willing to sacrifice His everything for us. How about us? How much are we willing to give back to God? To give back what He truly deserves. As we continue in the spirit of worship, let us remember that giving is also an act of worship. Through our offerings, we express gratitude, trust, and obedience to the one who provides all things. Let's give joyfully and generously as part of our response to His goodness. Sabi nga sa 2 Corinthians chapter 9, verse 7, each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. This verse emphasizes or reminds us na kapag tayo ay magbigay ay mula sa ating puso, that we give cheerfully and generously. Mamaya, meron po mga envelope na dadaan sa inyong harapan at doon nyo po ihulog ang inyong tithes, offerings, and mission faith pledges. Please ensure po na kapag ito ay tithes or MFP, nakalagay po ito sa mga respective envelopes. For those who don't have cash, you can still give via online, via PayNow, debit, or credit card transfer. Or you can scan the QR code that we have on the screen right now. Tayo po ay manalangin. Dear Lord Jesus, thank you, Lord God, for all the things that you have bestowed upon us. Lord, lahat ng meron kami ay galing sa iyo, Panginoon. And right now, Lord God, ay ibabalik namin ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng aming tithes, offerings, and mission faith pledges. At ito po, Panginoon, ay magagamit para sa kakaunlad na iyong kaharian. Lord, I also pray that you will bless every giver, O God, that they will receive breakthrough and overflowing blessings from their work, from their finances, Panginoon, and every areas of their life. Because we believe, O God, that you are a great provider at with you by our side, Panginoon, na hindi kami pagkukulangin. Lord, this we ask in the mighty name of Jesus. Amen and amen. So right now, meron pong dadaan ng mga envelopes sa inyo. For those naman po na gustong magbigay online, you can scan the QR code on our screen right now.
Maraming salamat po sa nagbigay ang ating Panginoon na pong magbalik sa inyo ng liglig, siksik at umaapaw. So meron po tayong Connect Group every Friday, online or in person. Kung hindi pa po kayo part ng ating Connect Group, just approach po yung nag-invite sa inyo and we will assist you to the nearest Connect Group. And I would like to invite you once again sa ating Sunday service next Sunday, 2 p.m., same time, same place. So I hope po na hindi lang po today namin kayo makita, but also next Sunday.